na ba? Nako! Nako po! Siyempre, masaya tayo, mga minamahal. Hindi lang po masaya, sobrang saya. Kumbaga siguro kung papangalanan ko to ng ng mas malupit na title, kumbaga pwede nating tawaging ang kasamaan ay may hangganan rin. Or di kaya mas malawak ang langit kesa sa lupa. Or pwede ding ang pagsisisi ay nasa huli. Kayo nga mga minamahal, bigyan nyo nga to ng napakalupit na title. At kapag meron akong nakitang napakalupit na title, papalitan ko kaagad itong title natin ngayon. Comment down below So ngayon, okay. A little background. Kasi ganito mga minamahal. Diba itong si Maharlika? Wala na po talagang ginawa ito. Actually, before the campaign, mabait naman to si Maharlika. Ang tawag ko nga dyan, Mami. Oo, kasi parang ako daw yung nagiging little Maharlika na kanyang tinutukoy. So, sabi niya, galingan mo pa, ganyan-ganyan. Parang inaano niya ako, binibuild up niya ako. Pero syempre, gagalingan natin. Pero hindi yung way na katulad niya, yung maninira. Diyos ko, wala po yan sa ating bokabularyo. So, ngayon nga po guys, diba matatandaan ninyo na itong si Maharlika is a legit supporter of the administration. Wherein in-interview niya pa nga, diba? Si PBBM, maganda yung pakikitungo niya kay First Lady, nung first SONA, dumalo nga sa Pilipinas, itong si Maharlika. So, you know, may mga pagkakataon lang talaga na lahat naman tayo, 'di ba, ay nagkakaroon ng tampo. Natural lang ang may tampo. Ako nga kahit sa magulang ko nagkakaroon ako ng tampo eh. So natural na meron kayong misunderstanding, ganyan. Pero wag mong hayaan na yung pride lamunin ka. So ngayon siguro alam ko sa hindi nakakaalam at sa aking A1 sources din mga minamahal, itong si Maharlika nagsimula tong magmaktol nung hindi na-approve yung kanyang appointment. Oo, hindi na-approve yung kanyang appointment. Doon po nagsimulang magmaktol itong si Maharlika. So that ang ginawa niya, nagsimula muna siya sa babaeng ahas. Diba? Nagsimula siya sa babaeng ahas, pagtirada sa sibuyas, diba? Hanggang sa dumating na yung pulboronic video. Pero sa akin mga minamahal, if ever na meron ka mang tampo, sama ng loob, diba sana man lang tinimbang mo. Tinimbang mo sana yung sama ng loob mo versus sa interest ng taong bayan. Kasi aanhin natin yung personal issue mo kung yung taong bayan naman nakikita mo ang ganda ng benepisyo. Unang-una yung tawag dito, yung approach ng ating President Marcos sa West Philippine Sea. Sino yung nagbe-benefits doon? Mga mamamayang Pilipino, mga mangingisda. Diba? Yung paglago ng ating GDP, sino yung nagbe-benefits doon? Yung mamamayang Pilipino, mas tumaas yung employment rate kaysa sa mga unemployed. So, sino yung nagbe-benefits doon? Mamamayang Pilipino. So, madami pa. Ang akin lang naman kasi dito, huwag mong hayaan na lamunin ka ng pride mo. Kaso ang nangyari mga minamahal, yung pride niya, nilamon siya. So, naging bitter na po itong si Maharlika. To the point na gumagawa na po siya ng mga krimen. Oo, anong klaseng krimen? Cyber libel, cyber libel, oral defamation. Actually, sa Pilipinas, krimen yun. Pero doon sa ibang bansa, doon nga sa lugar niya, hindi siya krimen. Pero, pag ikaw ay nahatulang guilty, syempre babayaran mo yung damage.
and magpa-public apology ka, isi-settled mo na mali yung ginawa mo. Yun yung pagkakaalam ko. Kasi hindi naman po crime yung cyber libel doon sa Amerika. Dito sa Pilipinas, crime yun. Kaya nga kung mapapansin nyo, diba? Itong si Maria Ressa. Diba? Nahatulan ng 6 years and 7 months, if I'm not mistaken. Nasa Supreme Court na po yung cyber libel case niya kasi hindi umubra sa regional trial court kasi sa regional 6 months lang yung pagkakakulong eh. Tapos nung umakyat dito sa Supreme Court, naging 6 years na. Mas tumagal, dumami. So, pag natulan si Maria Ressa na guilty, so makukulong siya ng 6 na taon kasi dito ginawa yung krimen sa Pilipinas. Pero pwede din naman mag-file ng kaso yung mga personality na mga tinira ni Maharlika. Pero ang kailangan kasi para makulong siya ma-deport muna siya doon sa Amerika. Kumbaga, madala muna siya dito sa Pilipinas and then pag madala siya dito sa Pilipinas, pwede na siyang ikulong. Pero suntok sa buwan yun. Pero buti na lang, meron tayong Mel Robles, Avil Bacujo, tapos yung kay Quiñones. Which is yung kay Quiñones yung pag-uusapan natin, mga minamahal. Hindi po kasama dyan si Tonying kasi local po si Tonying. So anyway, eto na nga mga minamahal. Hindi din naman po kasi deserve ng administration na makareceive ng mga criticism, ng mga chismis. Walang kahit na sino man ang deserve na gawa ng fake news just because magkaaway lang kayo, hindi ka napagbigyan, may tampo. Hindi naman po ganun. That's not how it works, diba? Pero, itong si Maharlika kasi masyadong pinalaki niya yung napakaliit na issue. I do not know kung ano yung nangyari kay Maharlika, nilamon ba ng sistema, 'di ba? Actually, hindi lang siya yung gumawa niyan eh. Nandyan pa din si Harry Roque, si Trixie. Tingnan mo itong si Trixie after mag-benefit sa ating gobyerno kung ano-ano na yung sinasambulat. Pati si Vic Rodriguez, 'di ba? Si Sasot, Pebbles, ang dami pa. Diba? Actually, madami sila. Money talks. Diba? Money talks. Anyway, swerte na lang talaga ni Maharlika na nasa Amerika siya. Dahil yung pwedeng mag-file lang sa kanya ng kaso is yung may mga capacity. May mga pera. Kasi kung wala kang pera, like Coach Jarrett, diba? Hindi naman magpa-file. Walang pera si Coach. At saka hindi din gagasto si Coach ng ganun kalaking pera para kasuhan si Maharlika. Ang gagawin niya doon, kung sakaling pumunta man siya ng Amerika, bakasyon lang yun. Gala. Gagala lang yun. Pero yung magkakaso, hindi niya gagawin yun. Dahil unang-una, edi bigyan niya na lang sa pamilya niya yung ikakaso niya. Mahal lang magsampa ng kaso, mga minamahal. Sobrang mahal. Pahirapan talaga, kumbaga suntok sa buwan talaga, mga minamahal. Itong pagkaso dito kay Maharlika, yung hihingiin mong makulong, talagang suntok sa buwan, napakalabo. Pero, buti na lang, may Mel, may Avil Bacujo, at mayroong Quiñones. So, sa mga hindi nakakaalam, mga minamahal, dito muna tayo kay Avil. Okay. Dito muna tayo kay Avil So, si Avil, February 5, 2024, nag-file ng kaso. Unahin natin yung mga nasa Amerika, mga minamahal, kasi si Tonying, local yun dito siya sa Pilipinas nag-file. So, suntok din sa buwan. Suntok sa buwan kung yung kaso ni Tonying. Pero kapag magbakasyon si Maharlika, dadamputin yan dyan pa lang sa Bureau of Immigration. So, sabi dito, February 5 Vlogger Maharlika faces cyber libel case
in US. So during a press conference in Quezon City, the camp of the Filipino fashion designer Avel Bacujo vehemently denied the statement allegedly made by his former friend and vlogger Maharlika. So Bacujo and Maharlika, also known as Claire Contreras, used to be close friend in real life. Ang problema kasi dito kay Maharlika, si Avel Bacujo is malapit din sa first family. Designer lang naman si Avel. So lahat ng mga malalapit sa first family sinisiraan ni Maharlika. And I don't know kung ano yung reason niya. Pero ito yung napapansin ko every time na merong mga malalapit na tao. Dito nga, sa first family, dito kay First Lady, sa Marcos administration, ay tinitirada niya. Kahit nga din itong si Coach Jarrett, diba, nung pinakita niya na supporter siya ni PBBM, siniraan nga din ni Maharlika. So, dapat mag-file itong si Coach. Pero, you know, hindi, alam ko hindi magpa-file si Coach ng ganyan. Hindi magpa-file yun. Diba? So, yung allegation ni Maharlika about sa scam. Oo. Scamming. Tapos, yung Rolex na relo ni Sandro Marcos na binigay niya. Parang galing ata sa sa government project ba yun? I don't know. Pero may kaso itong si Avel dito kay Maharlika. Hindi kasi ako nakatutok sa case ni Maharlika, mga minamahal. Dahil unang-una, ano yung sense? Kasi yung mga vlog niya puro lang naman paninira. Okay lang naman sana kung yung pagva-vlog niya is yung critics talaga, yung may sense. Katulad nila Rizon Teveros, di ba? Nagiging kritiko sila. Pero may sense. Oh, sa usapin ng AJK, sa usapin ng war on drugs, merong sense. Yun yung magandang critics, mga minamahal, may sense. Pero yung magkikritics ka dahil gusto mo lang sirain ang reputation ng isang tao dahil malapit sa first family na kinahihitan mo, ayaw mo, then, ang baboy. Diba? Ang baboy. So, yun po, yung kay Avel. And next, si PCSO Chief PCSO Mel Robles. So, ito yon. PCSO Chief files defamation charges versus blogger Maharlika. Nandun ako yung pagkakataong yon. Nandoon ako nung panahong yon. Witness po ako. Kasi nandun kami sa na yun. Sa papress ko ni Mel Robles. Vinlog ko pa ngayon, mga minamahal. Actually, sa aking nakita, talagang grabe yung emotional stress na naranasan ng pamilya ni Mel Robles. Kasi, biruin mo, mag-aakusa na mamamatay tao, malapit sa terorista. Parang, yung asawa niya nga din, hindi na nga daw nakakapag-Facebook. Hindi na din po nakakapag-Facebook, mga minamahal, dahil nga sa ginawang malicious issue nga ni Maharlika. So, may pera sila, pero yung yung emotional stress, 'di ba? Talagang grabe yung epekto sa kanila ng kanyang pamilya. So sabi dito, Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO General Manager Mel Robles has filed defamation charges against blogger Maharlika, also known as Maharlika Claire Eden Contreras, also known as Maharlika. Sorry. So, Robles stated that he and his wife filed charges of defamation. Defamation per se and invasion of privacy against Contreras before the Central District Court of California. This action was taken due to what they describe as daily barrage of vicious, unjustifiable, and blatantly false online attack. Yan yung pangit eh. Yung gagawa ka ng ng imbentong kwento, 'di ba? Yung gagawa ka ng imbentong kwento para sirain, i-malign yung reputation ng isang tao dahil nga galit ka sa kanya dahil sa malapit yung taong to sa first family. So, sa madaling sabi, itong si Maharlika, bihasa na din to sa kakagawa ng fake news. Yung mahilig bang mag-imbento, kunyari, according to my puting ass, ganyan-ganyan. Oy, mga minamahal, hindi sakop ng
tawag dito ng Constitution ng Amerika, yung pag-iimbento ng kwento. So, malay natin, itong kanyang puting as, kung meron man, ay isang bulat na din. So, ang daming mga taong nagkikip lang ng silence nila dito kay Maharlika. Kasi nga, ang hirap din naman kasuhan. Kasi si Maharlika, nasa ibang bansa. So, talagang, ito yung pinakamalaking tao ng mga Duterte. Kasi ano siya siya yung pinakamahirap sampahan ng kaso. Kaya nga yung mga vlogger na nandito lang sa Pilipinas, like Pebbles, Harry Roque, mga maliliit lang yan. 'Di ba? Yung mga, si Roque vlogger na din yan. So, mga maliliit lang yan, mga minamahal. So that, tingnan nyo, hindi masyado yung pagsasalita nila, yung kanilang mga online attacks. Kasi, dahil unang-una, nasa Pilipinas sila, it is easy to file a case against them. So, itong si Maharlika, kahit mambaboy siya ng mga taga-Pilipinas, na Pilipino, na malapit sa First Lady, walang problema kasi nga, si Maharlika ay nasa ibang bansa. But, mukhang nagkamali siya. Nagkamali siya, mga minamahal, sa kanyang mga tinirada. Bakit? Kasi mayroong pumatol sa kanya. At yung panguli, itong si Quiñones. Which is ito yung pag-uusapan natin. Okay, sabi dito, vlogger Maharlika kinasuhan ng $2 million defamation ng international fashion designer. Which is, yun na nga po si tawag dito, yun na nga po si Quiñones. Inom muna ako tubig, baka mapaos ako. So, kinasuhan ng $2 million defamation ng international fashion designer Rodolfo Quiñones, ang vlogger na si Maharlika. Ang tunay na pangalan ay Claire Eden Contreras ng Boljak TV, isang YouTube channel noong March 1 sa Superior Court ng State of California sa Los Angeles. Sa isang virtual press conference, sinabi ni Quiñones na ang pagsampa niya ng kaso sa American Court ay dahil umano sa mapanirang vlog ni Maharlika na may titulong designer na kakatandem ni Budol, nang ibig sabihin ay sangkot sa scamming o panggagancho na nagdudulot ng matinding danyos sa kanyang negosyo. Yan kasi, 'di ba? Kasi alam niyo mga minamahal, may mga ganong cases Nakalimutan ko yung ikinontent ko sa inyo before na yung Rappler, merong siniraan. Alam niyo to, nalimutan ko lang din, pero i-comment niyo nga din down. Merong isang businessman na kagagawan to ni Maria Ressa Merong isang businessman na siniraan nila, involved sa scamming, involved sa yung about sa kotse, ganyan-ganyan. So, ang nangyari kasi dito, yung mga kasosyo ng lalaking to, nagsialisan sa kanya kasi nga, nagkaroon ng damage. Kasi, scammer ka daw, basta may issue sa pera, ganyan-ganyan. So, malaki po yung naging danyos sa businessman na to. Kung kaya't, ang nangyari, nagsampa siya ng kaso. Sinampahan niya yung nagsulat ng article na yon. So, hindi din kasi binawi ng Rappler yung article na yun kasi malaki po nga yung naging danyo sa kanya, hindi binawi. So, nung nagsampa siya ng kaso, nagngangawa itong si Maria Ressa. Diba nagngangawa itong si Maria Ressa kasi nga daw, may basihan daw, ganyan-ganyan, basta yun. So yun yung kwento mga minamahal. Malaki po talaga yung nagiging damage ng isang article or vlog na parang kung may negosyo ka, diba, tapos akusahan ka ng scamming, yung about sa pera, talagang nakaka-bullshit yun. Inaalagaan mo yung reputation mo tapos sisiraan ka ng ganun-ganun. So ito yung ginawa ni Maharlika kay Quiñones, kay Pui. So ngayon, merong development, mga minamahal. Bakit? Kasi nga, bago pala tayo pumunta sa development na yan, itong si Maharlika, nag-file po sila ng counter affidavit. Paano ko ba sabihin? Ng depensa.
dito nga sa kaso na i-file ni Quiñones. So ang counter attacks, ang counter defense ni Maharlika, ginamit niya is yung anti-slap. Pwede sana. Pasok yun. Actually, yun talaga yung laging ginagamit ni Maharlika yung anti-slap. Kasi ginamit niya din yan kay, kay Abel, yung strategic lawsuit against public participation. Ginamit niya yan kay Abel, ginamit niya din yan kay, si Mel hindi pa naman. Dalawa pa lang yung pinagagamitan niya, si Quiñones, tapos itong si Abel. So, ano ba yung anti-slap? Ganito yung mga minamahal. Kunyari, ako, siniraan ko si itong personality na to na si Mel Robles, itong si Quiñones, itong si Abel Bacujo. Siniraan ko sila. Tapos, pwedeng ma-under yung paninira ko sa oral defamation, cyber libel, or libel. So ngayon, ang magiging depensa ko, pwede kong gamitin yung anti-slap. Kasi pwede kong sabihin na pinipigilan nila akong magsalita laban sa kanilang mga ginagawang corruption. Diba? Pwede kong sabihin ganun eh. Diba? Pwede kong sabihin gano'n na pinipigilan ako ng mga malalaking individual, organisasyon, or grupo na magsalita sa bahagi ng aking partisipasyon sa aking nararamdaman, panukala, patungkol sa taong ito. Dahil itong taong to, base sa aking nalalaman, ito po ay isang kurap. Pwedeng gano'n mga minamahal. Pwede niyang gamitin ang anti-slap na yun. Pero, masyadong namihasa itong si Maharlika. Kasi ganito mga minamahal, kapag nag-file ka ng anti-slap, pwede mong hingiin agad ang dismissal of the case. Na kaya nila ko pinipigilan kasi nga tawag dito, nalalaman ko yung corruption nila, yung ginagawa nilang panloloko, parang ganun. Pwede ako agad humingi ng dismissal case. 'Di ba? Pag ginamit ko yung anti-slap na na yan, na defense na yan. Pero itong si Maharlika namuro. Namuro siya mga minamahal. So sa kanyang pamumuro, nagbunga. Which is ito na nga. Nagbunga. So sabi dito, Maharlika versus Puy. Si Quiñones yan Diyan nakalagay denied. Ang laki naka-bold letter pa, denied. So, denied po ang kanyang depensa. Denied. May malaki denied. So, meaning, mga minamahal, tuloy po ang kaso. Aakyat po ito sa korte, malaking abala. Bakit malaking abala? Kasi instead na mag-vlog ka na lang dyan, diba? Para kumita ng pera. Maaabala ka dahil pupunta ka sa korte, gagastos ka. Diba? Tsaka kailangan mong i-defense yung sarili mo. Bakit, mga minamahal? Para ma-i-defense niya yung kanyang sarili, syempre kailangan niya dun ibulgar yung puting ahas niya. Yung A1 information niya, para madepensahan niya yung sarili niya, kailangan niyang ilaglag yung puting ahas niya. So, pwede din palang maging title ng pamagat na to, ang paglalaglag ni Maharlika sa kanyang puting ahas. Hindi ko alam kung ano yung magiging title ng vlog na to kasi nag-vlog muna ako. Pag-isipan ko na yung title kapag i-upload ko na. Kasi kapag live, diba may title agad. Ngayon, wala tayong title. Pagtapos ko ng mag-vlog, saka pala ako mag-iisip ng title. And I don't know kung anong oras ko ma-upload tong post na to. Pero anyway, hindi umubra yung anti-slap niya. So, hindi umubra, meaning tuloy ang kaso, aakyat po sa korte, malaking abala. Malaking damage din to sa kanya, gagastos siya dyan. Instead na mag-vlog na lang sana, gagastos siya. Naku po.
Wala, ay yan yung pinili mong yan yung pinili mong landas. Pinalaki mo yung napakaliit na issue, yan may kinahantungan ka din. 'Di ba? Yan yung yung nagiging epekto ng mahilig mag-imbento ng kwento. So, dininay po yung kanyang motion sa madaling sabi. At saka mga minamahal, ito yung kagandahan dito. Hindi po protektado ng Konstitusyon ng Amerika ang paggagawa ng imbentong salita. Kunyari, gagawa ko ng imbento. Siniraan ko si Mel Robles pero imbento lang yun kasi gusto ko siyang atakin. Hindi po protektado ng Konstitusyon ng Amerika yun. So, nakitaan kasi na hindi, may something, may probable cause itong mga kinaso sa kanya. At itong pag-file niya ng defense, may probable cause. So that, ang nangyari, dinenied yung motion ni Maharlika. So sa madaling sabi, finish na. Kasi pag umakyat yan sa korte, mga minamahal, dyan natin malalaman kung sino yung A1 sources niya. Makikilala na natin yung puting ahas ni Maharlika kasi ilalaglag niya yan. No choice siya kasi kapag hindi niya ikinanta yan, magbabayad siya ng danyos. Kasi nangangahulugan na kapag hindi niya pinakilala yung A1 sources niya, meaning wala talaga siyang A1 sources, gawa-gawa niya lang yung kwento niya. So dyan po iikot yung mundo ni Maharlika sa mga kasong i-final sa kanya. Pasalamat nga siya nung panahon ni Duterte. Walang kakamping ang nagkaso dito kay Maharlika. Pasalamat na lang siya kako kasi mababait yung mga kakamping kahit papaano. 'Di ba? Wala, namuro. Kaya si Trillanes, tingnan nyo ngayon, kinasuhan din yung mga vlogger. Kasi namumuro Hindi pwede yung ganun na lang palagi namumuro. Wag ganun. Pangit yun. Diba? Anyway, yun po mga minamahal, dininaid. Mukhang hindi pa tapos, magkakaroon na agad ng katapusan. So anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.